Hello at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is i-update natin yung ating mga ports or gaming ports sa ating mga Orange Pi na LPB, ADO or etc. na Orange Pi yung gamit na Piso Wi-Fi, which is ito yung VLAN na gamit natin, yung VLAN method na Microtech. So dito guys, maraming nagtatanong sa akin bakit daw kahit naka VLAN setup sila ng Microtech is naglalag pa rin yung kanilang gaming. Dito guys is maraming cause ng paglalag ng gaming, like spike guys. So nakadepende yan sa ating mga access point. Kumbaga yung TP-Link is nag-e-spike talaga siya guys. Ang limit lang kasi, ang pagkakalam ko ng limit ng TP-Link guys na max user is nasa 15 users, active users. So yan lang yung kaya niyang ma-control or like kaya ng bandwidth niya. Ganun na lang guys. So hindi ko kasi ma-explain pero yun yung max users niya guys. So pwede kayong mag-add guys like dalawang TP-Link para mas maraming active users. Pero sa ating mga Orange Pi guys, dito sila nalilito guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup ko. So di ko alam yung ibang gumagamit ng ganito, pero yung sa akin guys, ito ipapakita ko sa inyo guys yung setup ko na ginagamit. So actually guys, disclaimer lang, hindi talaga ako magaling about dito. Experience lang po at syempre nagse-search sa YouTube at Google kung paano to sinesetup guys. Tamang-tama guys, may Orange Pi tayo, which is ito guys is nakabilan din siya ng Microtech, pero ang sabi niya sa akin is bakit naglalag pa rin daw. So maraming dahilan kung bakit naglalag pa rin yung ML. Pero itong ituturo ko sa inyo guys na Congo is at least makakatulong sa inyo guys. Hindi ko mang sinasabi na 100% na hindi na maglalag yung mga gaming, pero at least makakatulong ito guys. So unahin natin ito sa ating Orange Pi. So kung Orange Pi yung board nyo guys, is etong LAN port niya guys is kahit anong upgrade nyo ng inyong mga like PLDT, kahit anong upgrade nyo, for example is mayroon ngayong 500 Mbps, tapos na nagtataka kayo kung bakit lag pa rin yung ating ML sa ating Piso Wi-Fi. Siyempre guys, kahit 500 Mbps yung connection nyo sa inyong mga Piso Wi-Fi guys, is hindi pa rin niya makakayang kunin lahat nun. Kasi Orange Pi lang yung gamit natin guys. So before kayo bibili guys, dapat i-check nyo muna yung mga spec nito. Kasi yung LAN port nito guys is hanggang 100 Mbps lang. So hindi kasi siya gigabit. Unlike sa mga Orange Pi 5 na bago ngayon, is hanggang 1 gigabyte yung pwedeng i-connect sa mga Orange Pi na yan. Dito guys is hanggang 100 Mbps lang. So hindi na kahit sabihin yung 200 Mbps yung connection nyo, ang kukunin pa rin or magiging output pa rin ng ating Orange Pi guys, or kukunin niya sa inyong mga PLDT or kung ano mang gamit nyo, is 100 Mbps pa rin. Kasi yun lang yung capable or kayang kunin na connection ni Orange Pi. So sana naintindihan nyo guys. Same sa Hoplite natin guys, or yung Microtech Hoplite. Kasi yung Microtech Hoplite guys, same sila ng mga port na ganito. So hanggang 100 Mbps lang yung kaya nilang kunin, or kaya nilang kunin sa tawag dito, capacity ng inyong mga LAN port. So sana guys na naintindihan nyo na kahit anong upgrade nyo sa inyong mga PLDT guys, pagdating dito sa ating mga Orange Pi is hanggang 100 Mbps lang talaga yung kaya nilang i-produce sa ating mga client guys. So sana na guys naintindihan nyo. Kung gusto nyo is mag-upgrade na lang kayo ng Orange Pi 5 para yung ports niya guys is makukuha niya talaga.
kasi gigabit yung kanilang port. Yun nga, simulan na natin guys yung ating setup sa ating VLAN na Orange Pi. VLAN setup na Orange Pi yung gamit. Then ang software ko dito guys is LPB. LPB daw yung software nito. Hindi kasi sa akin to, pinayos lang yung setup kasi yun nga, naglalag yung kanyang ML. So, itatry natin, solusyonan. So, sana masolusyonan natin guys. So, simulan na natin. So, ayan guys, dito na tayo sa ating PC. At syempre, may script tayo dito guys. Meron tayong hex, pang hex guys, kasi most requested guys about dito is hex. So, ginawan ko na ng Microtech hex. Then, since na half-light yung gamit natin guys, is half-light yung gagamitin natin. So, simple lang ito guys kung paano gagawin. So, syempre, ikakopy lang natin to. Then, punta tayo dito sa Winbox. So, dito sa Winbox guys, na-reset ko na to. So, kayo na bahala guys about sa pagre-reset nito guys. Marami na akong video about dito. Siguro alam nyo na kung nakasubaybay talaga kayo sa ating YouTube channel kung paano i-reset yung ating Microtech na no default configuration. Yan. So, delete ko lang ito guys. Yan. So, first guys, meron tayong script nga. So, i-copy ko lang itong half-light. Yan. I-link ko na lang ito sa description guys para ma-download nyo. Then, punta tayo dito sa files at i-paste natin dito. Yan. Diba? After that, be sure nga guys before kayo gagawa na yan ito guys, na be sure na na-reset nyo yung inyong mga Microtech. So, sana naintindihan nyo guys or nagkaintindihan tayo. Then, after that, i-copy natin itong file. So, copy. Then, punta tayo dito sa new terminal. Yan. Disconnect ko muna para hindi lalabas yung password. Yan. So, tayo dito sa new terminal. I-type lang natin dito guys. Import. Yan. File. Equal. Tapos, i-paste natin yung kinapi natin dito guys. Yan. Diba? Kinapi natin yung file name. Yan. Paste lang natin dito sa equal to file, then enter. Yan. So wait natin hanggang maka-config siya guys. Yan, di ba? Successful yung or loaded na yung ating script. So kung mapapansin niyo dito guys, naka-loaded na nga. So LPB ito guys yung ating software. Then, kung magpapalit kayo ng inyong VLAN setup sa inyong mga piso Wi-Fi, siyempre, hindi tayo magkakatulad ng mga system. So, dito lang guys. First is, itong AP3. Palitan nyo lang ng VLAN na gusto nyo. Same dito sa AP4. Ito, sa WLAN. So, in-open ko lang ito guys. Since na may wireless wifi din naman yung ating half-light. So, pero so mga hex guys is walang wireless wifi ang ating mga hex. So, dito guys, hindi kayo maglalagay. Dapat default lang siya sa 1. Then, punta kayo dito sa VLAN. May makikita kayo. Then, dito guys. Yan. I-connect nyo lang to guys. Palitan nyo lang to guys ng inyong VLAN. Then, dapat nakatag yung Orange Pi guys sa etap 2. Ang tag naman yung lahat ng AP. So, yan. So, sana naintindihan nyo guys. So, since na okay na yan guys, wala na kayong gagalawin dyan. I-apply na natin yung ating mangles. So, madali lang to guys. Open lang yan. Then, i-copy lang natin dito. Huwag nyo isasali to guys Same sa X guys. Huwag nyo isasali to. Hanggang dito lang kayo sa IP firewall mangle. Copy natin ito. Then punta tayo dito sa Microtech. New terminal. Then dito natin i-paste yung script. Yan. Lang natin guys.
Yan, okay na. Then, saan yun makikita guys? Punta kayo sa IP, firewall, then Mangle. So, yan. So, itong ML natin guys is update na yung port nito guys. Then, COD, i-delete ko na lang to guys. Kayo na bahala kung anong ilalagay nyo. So, sa akin, i-delete ko na lang itong Free Fire, PUBG, okay pa yan. Itong LOL, di-delete ko na lang din kasi wala rin kasing gumagamit ng ganyan sa amin. Then dito sa Dota 2, i-delete ko na rin to since na pang PC naman to. Yan. So, ang naiwan na lang guys is heavy connection, light connection, at syempre yung ML, COD at PUBG. Yan. May Mangle na tayo. After that, yung queues naman natin or yung ating Q3. So same pa rin guys, huwag nyong isasali ito hanggang dito lang kayo guys sa Q3. Yan, copy natin yan, copy, then i-paste natin ulit sa new terminal, paste. Yan, so wait lang natin yan guys hanggang matapos. So yan. So after that, okay na yan guys. Punta tayo dito sa queues, then Q3. So dito natin makikita yung limit at max limit. So naka max limit siya sa 500 Mbps. Pero mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano natin i-manage ito. So i-delete ko lang itong Dota 2. Yan. And then yung Free Fire at saka yung LOL. Since na dinelete natin yan sa Mangle, Dota 2, Free Fire, saka LOL. Ayan. So, okay na yan guys. Naka-priority na rin siya into 1. Yan, di ba? Priority 1 siya guys. So, since na okay na yan guys, papandarin ko lang yung ating Orange Pi at papasukan natin yung admin panel nun guys. Kasi may ipapakita ako sa inyo guys kung paano ko sinesetup ito. Kung baga dito tayo kukuha or dito na tayo maglilimit sa ating Q3. So maraming nalilito about dito sa ating or sa admin, LPB admin, kung paano sinesetup yung isa LPB admin. Kasi maraming nagtatanong sa akin about doon kung paano ba sinesetup. So minsan hindi ako nakaka-reply sa inyo kasi nga medyo busy tayo. Pero mamaya guys, makikita nyo kung paano ko sinesetup ito. So di ko alam kung tama ito, pero ganito yung setup ko guys. So dito guys pala sa upload, piliin natin yung parent, naka-global kasi. Piliin natin yung Ether 1 or yung ating ISP. Then okay. Then after that, close na natin to. Paandarin ko lang guys yung ating Orange Pi. So before ko start yung ating pag-open ng ating admin panel guys, nag-speed test muna ako guys para makita nyo yung ating connection, which is nasa 200 Mbps to guys. Yung ating connection kasi yun yung plan ko sa PLDT guys. So yan, kung mapapansin nyo guys, nasa 200 Mbps yan. So yung 200 Mbps na yan guys is hindi yan makukuha lahat ng ating Orange Pi, since na hanggang 100 Mbps lang yung ating Orange Pi guys, diba? Yan, diba? Yan yung ating speed test sa ating main router na PLDT guys. So yan, so since na nakita na ninyo yung aking connection, so pupunta tayo dito sa ating browser. So dito sa browser guys, dito nalilito yung iba kung ano yung siniset nila dito after nilang mabilan yung kanilang LPB. So dito guys, baba tayo. Dito pala. Yan. Hanapin nyo lang dito yung speed limiter. Yan. So, ang global natin na speed limiter is 100
or 1000 giga or 1 Gbps. Yan, which is giga na yan, gigabit na yan guys. Then sa per user na naman natin guys, naka-default siya into 4 Mbps sa download, then sa upload is 3 Mbps. At dito sa priority natin guys is naka-enable pa yung ating port prioritize sa ating LPP. So dito guys, ganito lang yung gagawin nyo guys. Dito sa download, i-maximize natin into 1 Gbps. Same sa upload guys. Yan. So dito nalilito yung iba kung anong siniset nila dito. So bakit natin i-max per user yung speed limiter? So magtatanong kayo, bakit natin i-max? I-max natin yan guys kasi nga mayroon tayong bandwidth management na dito. So dito na tayo mag-a-adjust ng ating bandwidth management. So sana naintindihan guys. So dito natin, for example dito sa download, so maglalagay lang kayo dito ng max limit, for example 10 Mbps. Dito sa light download is 5 Mbps. Then dito sa mga games guys, kayo na bahala yung kung anong gagawin niyo dito. So mamaya ipapakita ko yan. So balik tayo dito sa ating LPB na admin console. So nakaset na yan. Then dito is i-disable na natin itong port prioritize. So magtatanong na naman kayo, sir, bakit kailangan natin i-disable yung ating port prioritize? So kailangan natin i-disable yan guys kasi meron na tayong mga ports sa ating Mangle, which is ito guys, yung ating update. Para ito yung kukunin ni Orange Pi or ni LPB na mga ports guys. Kaya tayo naglagay dito ng mga ports. Then kailangan na natin i-disable dito kasi lahat ng gagalaw connection or ports is si Microtech na yung magdadala. So ganyan yung sinisetup ko dito guys. So hindi ko alam kung tama ito, pero sa mga expert natin dyan, comment lang kayo guys kung anong diskarte nyo about dito. So ganito yung diskarte ko guys. Then isi-save ko na dito. So yan, success, save and change. So di ba? Yan lang yung papalitan nyo guys. I-maximize natin ito at saka yung port prioritization is disable na. Kasi nga dito na tayo kukuha or dito na tayo mag bandwidth management. Yan. Since na naglagay tayo ng Mangle at Q3 dito, kasi kung hindi tayo hindi natin i-disable yon at saka itong per user limit is useless yung ating Mangle at saka yung ating Q3 kung si LPB rin ang magko-control ng ating connection, di ba? Yan. So okay na yan guys. So try nga natin mag-login sa ating yan. So okay na guys. Yan. Tignan natin guys kung mag-work ba ito. So i-open ko muna yung ating cellphone para makita natin yung connection dito sa ating limit at saka sa ating Q3, I mean Mangle. At dito pala guys, i-edit na lang natin ito dito sa bridge VLAN. Since na 100 Mbps lang yung half-life natin at 100 Mbps din yung ating Orange Pi, so 100 Mbps lang yung malalagay natin dito kasi yan lang yung capacity or supported ano nga tawag dito. Tignan natin. Yan, onboard network nya is nasa 10 Mbps to 100 Mbps lang yung supported ng network ni Orange Pi. So kung naka Orange Pi 5 kayo, so kahit ano, pwedeng 500 Mbps yung ilalagay niyo dito.
makukontrol talaga. Pero magkakaroon din ng problema kung ang inyong half-light guys is ang inyong Microtech is half-light lang din. So magkakaroon din ng problema kasi half-light guys is hindi rin gigabit yung kanyang ports, di ba? So yan, 100 Mbps. Sa download guys, papalitan ko ito ng 5 Mbps sa up limit. Then dito guys is palitan natin ng 15 Mbps para sa heavy download to, streaming. And sa Facebook dito rin papasok guys, yung Facebook, YouTube, lahat guys, browsing dito papasok guys. Ito ang sasalo dito. Then dito sa light guys, since na light lang yan, palitan natin ng 10. Then dito is 5. Yan. Then dito naman sa gaming guys, so di ko alam kung anong sineset nyo dito. So sa akin guys is nile-level ko siya sa heavy download. For example is dito sa Q, palitan muna natin ng 100 Mbps ito. Then dito sa COD, ganito yung sinesetup ko guys. So kayo na bahala guys kung anong gusto nyo i-setup dito, pero sa akin yung normal lang na ginagawa ko. Yan, 15. Then dito guys is 5. Dito is 15. Yan. Same dito. 5. Dito is 15. Then dito sa upload, same pa rin guys. Kung anong nilagay nyo dito sa download natin, gayahin nyo lang dito. So sa upload guys, 100 Mbps. Then COD guys is 5 to 15. 5. Then dito is 15. Same dito. 5M. 5M. 15M. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo mag-ML tayo. 5. 15. Yan, sa download guys, gayahin nyo lang do, 515 din. 5 15. Then dito sa light, gayahin nyo lang din yun sa download guys. 5 then 10. Yan. Diba? Okay na guys. Dito hindi natin napalitan ng 100 ito. Yan. Ganyan yung setup guys. So gayahin nyo lang yan kung gusto nyo. Ngayon guys is ita-trial na natin sa ating cellphone. So cellphone yung gagamitin ko guys para fair tayo, kasi cellphone naman yung ginagamit dito sa ating piso wifi. Kaya cellphone yung gagamitin ko guys. Pero ipa-flash natin ito sa screen. So open ko lang yung ating cellphone guys. Yan guys, open na yung ating cellphone. Ngayon punta tayo dito sa wifi at connect tayo dito sa ating wifi. So ang ating wifi guys na name SSID is Piso Wifi. So connect tayo dyan sa ating Piso Wifi. Yan, kakonect na tayo. Ngayon no internet siya at nag-redirect siya guys. Yan. So since nawala tayong coin slot guys, inactive ko yung free time trial. So active lang natin yan para magkaroon tayo ng oras na 2 hours. So yan, connected na siya guys. Ngayon guys, punta tayo dito sa ating speed test. So dapat since na naglagay tayo dito sa ating limiter na download. So itong speed test guys is hanggang 15 Mbps lang dapat yung makukuha niya.
Yan. So, kung magtatanong kayo dito sa light guys, for example is, si light guys, lahat ng sinasalo niya is hanggang 10 Mbps lang dito. So, pag lumampas na yan ng 10 Mbps, si heavy download na yung kukuha or lilipat na yung port sa light download dito sa heavy download. So, ganyan yung purpose nyo guys, kaya may light at heavy download. So, ngayon, speed test na natin. So, dapat hanggang 15 Mbps lang yung makukuha. So, yan, diba? Gumagalaw na siya, guys. Yan. So, nasa light download pa siya kasi hindi pa siya naglampas. So, pag lumampas na yan, diba, 14 Mbps na. So, yan. Dito na siya sa download. So, same dito sa upload natin, guys. So, dito na siya sa upload light. So 9 Mbps lang kasi kaya hindi pa siya hindi siya lumipat dito sa heavy download. So yan yung speed test natin guys. So try natin ulit guys. Yan, tignan niyo mabuti guys ha. Dito yan uuna sa light download. So pag lumampas na yan ng 10 Mbps, sasaluin na ni heavy download yan guys, di ba? Yan 14 Mbps na, dito na yan lilipat sa heavy download. Yan, umabot pa ng 16 Mbps. Dito, sa upload na naman tayo guys. Yan, sa light download pa rin siya. Kasi 9 Mbps lang yung sinasalo niya guys. So ngayon, since na okay na yung sa ating speed test, punta tayo sa fast.com. Ito na naman natin ita-try guys sa fast.com. Fast.com. Yan. So, tignan natin. I-check natin ulit guys. Heavy download. Light download pa siya. Then, pupunta na yan ng heavy download guys. Yan. Diba? Then, check natin sa upload. Yan. Check natin. 9. So, hanggang 9 lang yung dito guys. Yan. Yun, lumipat siya guys. Kasi nag 14 Mbps na siya dito. Yan. So, ganun yung purpose nito guys. So, working yung ating pagmamanage dito sa ating Q3. Yan. So, dito sa admin console natin, dito, naka-default na yan siya ng ganyan guys. Hindi na yan magbabago. Baga, sa lahat ng connection is DC Microtech na yung sasalo. Ngayon, punta tayo dito sa ating Mobile Legend. Yan. So, itatry natin to. Tipping test tayo dito. So, kung mapapansin nyo dito guys, is gumagalaw na yung port ng ating ML. Since na nag-login na tayo sa ating ML. Diba? Yan. Yan. Na-open na natin guys. Ping check nga tayo. Network. Network test. And top 2 test. Yan. Diba? Nasa 40 ms siya. Then dito sa router delay niya is 7 ms. Residential delay is 23 ms. Diba? Goods na goods. Oop. Router delay is naging 20 guys. Or 28. So spike siya kasi wala tayong AP guys. Ang ginagamit ko na AP is yung wireless or built-in Wi-Fi wireless ni Microtech. Yan. So, hindi na natin ita-try guys. Kayo na lang guys yung mag-try dito. Kung paano nyo palalakasin. So, pwede kayo magdagdag dito guys kung hindi kayo satisfy sa limit na 5M at saka 15M. Kasi dito sa top 2 test natin, goods naman siya guys. Diba? Yan.
Mas lalo na kung may dual band kayo na antenna guys. Mas good yun. Yan. Yan, diba? So, tingin ko guys, hanggang dito na lang ating video. At sana ay nakatulong ito sa inyo guys. At yung script nito guys, i-link ko lang sa description natin or sa comment section. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe guys, at tingin nyo nakatulong itong video sa inyo guys, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe ang ating YouTube channel. So, hanggang dito na lang guys. Shout out sa inyo guys. Peace.